Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa, ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Umayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko, di sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kung tutuusin po, ito na ang huling linggo para sa tinatawag nating karaniwang panahon. Sa susunod na linggo po ay ipagdiriwang na natin ang kapistahan ng Kristong Hari. At pagkatapos niyan, papasok na po tayo sa pagsisimula ng bagong kalendaryo sa liturhiya ng simbahan na sisimulan sa unang linggo ng Adbyento. Okay po ba? So, bago po ang pagtatapos o yung wakas na sinasabi sa atin, muli isa na namang talinghaga ang ipinapaliwanag sa atin Jesus upang mas maintindihan natin kung paano tayo dapat naghahanda. Pagdating po ng wakas, haharap tayo sa Panginoon
at magkakaroon ng pagsusulit. Sabihin nyo nga po, pagsusulit. So ito yung tinatawag nating evaluation, ito yung tinatawag natin din na pagsusuri sa kung ano ang ginawa natin sa buhay natin sa mundong ito. Siguro naman po at sana walang nagsasabi sa atin ngayon na bakit pa kasi ako ipinanganak sa mundong ito? Kasi kaya tayo nabuhay sa mundong ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil gusto niya na maiparamdam sa atin yung pagkalinga niya, yung pag-aaruga niya, lalo tigit yung pagmamahal at habag para sa atin. Ngayon, so magkakaroon daw po ng pagsusulit. So paano tayo susulitin o susuriin? Sa kwento, meron pong isang taong maglalakbay. Mayaman po ito. No? At sa kanyang pag-alis, inahabilin niya ang kanyang ari-arian sa kanyang mga alipin ayon sa kanilang kakayahan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may kakayahan ka rin. Kailangan maging malinaw po yun, no? Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan. At alam ng Diyos yan. Kaya hindi naman tayo pinipilit na ibigay yung hindi natin kaya. Pero alam ng Diyos ang ating kapasidad. Alam niya kung ano ang pwede mong maibigay. Kaya mayroon ka pang maibibigay. Huwag mo lang paniwalaan, lalo tigin, ang sarili mo na ganito lang ako. Kasi pag ganun ang sinabi mong ganito lang ako, minamaliit mo na ang sarili mo, parang hindi mo na nahintay yung ibang taong maliitin ka kasi sarili mo, minamaliit mo at lalo tigit, minamaliit mo ang taong o ang Diyos na lumikha sa iyo. Walang nilikha ang Diyos na walang silbi. Kaya wag mong isiping wala kang silbi. Ano nangyayari? Para may umuugong dyan, no? Walang silbi. Iniisip lang ng tao na wala siyang silbi. Pinapaniwala niya ang sarili niya, pinapaniwala niya ang buong tao sa paligid niya na wala siyang silbi. So, ganun talaga mangyayari. Kaya nga kung anong madalas mong iniisip, yun talaga yung mangyayari. Ngayon, tingnan natin. Ipinamahala ang kanyang ari-arian ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan ng isa, 5,000. Yung isa, ilan? Yung pangatlo, 1,000. So, pag binigyan ka ba ng 1,000, ano bang magiging attitude mo? Sana yung 5,000 na lang. Kasi ganun tayo kadalasan. Yun na nagiging ugali natin. Yung binigay sa iyo, hindi mo ina-appreciate. Ang tinitingnan mo, yung ibinigay sa iba. Malinaw naman, ibinigay yan ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Kasi kung pwedeng, kung ikaw po ito, no? Kung ibinigay sa iyo ang 5,000, wala kang kapasidad para pamahalaan yung 5,000, masasayang lang. Pag sinabi kasi binigyan ng Diyos o ibinigay ng Diyos itong mga ari-arian na ito yung mga biyaya na nasa atin. Ito yung mga biyaya na binigay sa atin. Sa simula, lahat tayo wala. Wala tayo lahat. Pero yung pag tumanda tayo at bago man lang tayo mamatay, kung ano man ang mayroon tayo, dahil sa iyo yan. Kasi sa umpisa pa lang, sapat ang ibinigay ng Diyos na biyaya para sa atin. Hindi lang natin talaga na-manage ng ayon sa inaasahan sa atin. Kaya, sabi dito, sa pagpapatuloy, yung binigyan ng 5,000, tumubo pa ng 5,000.
Anong ginawa ng may-ari? Kinuha ba niya yung ipinagkatiwala? Hindi. Binigay sa kanya. Deserve niya yon. So nagkaroon pa siya ng 10,000. Yung binigyan ng 2,000, tumubo din ng 2,000. Kinuha din ba nung lalaki, nung Panginoon? Hindi. Binigay din sa kanya. So may 4,000 na siya. O yung isa na siniraan pa niya yung kanyang Panginoon. Sa umpisa pa lang, ang bait ng Panginoon eh. Ibinigay o ipinagkatiwala ang kanyang ari-arian. Ipinagkatiwala pa lang. Pagbalik niya, ibinigay na ng tuluyan. Tapos, saan nanggaling yun? No? Parang, ano nangyari? Saan nanggaling yung, alam ko pong kayo'y gumagapa sa hindi ninyo tinamnan, nag-aani sa hindi ninyo hinasikan, natakot po ako. Nakakatakot ba yung Panginoon na nagtiwala sa kanila? Saan to nanggaling? Dahil dun sa attitude niya, natakot ako kasi masama kayo eh. Kaya, binaon sa lupa, walang nangyari. Yung 1,000, 1,000 pa rin. At ano nangyari? Kinuha sa kanya ang 1,000, ibinigay doon sa may 10,000. At ang sabi, yung meron, asagana pa. Yung wala, wala talaga. So, yung disposition natin sa buhay. Bakit yung iba umasenso? Nagsimula din naman yan sa kakuunting puhunan. Pinagsikapan, pinagtiyagaan, kaya lumago. Ikukumpara mo na, kasi meron siya, malaki yung kanya. Ikaw, ito lang At laging ganun, nauuwi sa pagkukumpara na, ito lang yung akin, walang magagawa ito. Yun kasi yung inisip mo Tapos sasabihin natin, pinabayaan ako ng Diyos, di ako mahal ng Diyos. Huwag kang ganun, no? Pero pagdating nga ng araw, haharap tayo lahat sa Diyos. Anong ginawa mo sa biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Tandaan natin, may wisdom din naman yung sinasabi sa atin na hindi mo kasalanan ng ipanganak kang mahirap. Pero ang mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Marahil, pwede nating suriin ang ating mga sarili. Ngayon pa lang, at least buhay pa tayo. Bakit hanggang ngayon, mahirap ako? Pinanganak na ako mahirap, mamamatay na ako, mahirap pa rin. Yung burol nga lang natin, yung kabaong, nakakaawa Diba, pag nagbuburol tayo sa paligid, sasabihin natin, mahirap pinagsugal pa natin, di ba? Yung kakaunti na sinasabi mong kaunti na ibinigay sa iyo ng Diyos, pinagsugal mo pa, di ba? Kasi umaasa ka na, siswertihin ka, baka tumama, manalo, na wala lahat. Pwede na yung puhunan Sa dami ng taong pumupunta dito sa Divisoria, magtinda ka ng samalamig, kikita ka. Yung nandoon nga lang sa may Divisoria Mall na nagtitinda ng samalamig, yung tubig na walang kulay, naging viral pa, kumikita Di ba? Dinadayo pa ng mga tao, matikman lang yung tubig. Ano po meron sa tubig? Pag tinignan ko, ordinary yung tubig. Pero nakakadiskarte. Hindi umaasa na lang, hindi limos lang. Lalo ka pa. Tingnan nyo yung mga katabi ninyo. Natatakot kayo. Nakapag-aral ka naman. Sabihin na natin kahit high school man lang. Iba nga, hindi nakapag-high school pero maayos ang buhay. Kasi nadiskartihan kasi nandoon yung pagpapahalaga sa kung anong mayroon. Mahirap ba talaga ang buhay? Sakto lang? O yung iba, opo, Father, mahirap talaga ang buhay. Bakit umihirap ang buhay?
Tingnan nyo lang, no? Tingnan nyo lang. Ipinagkatiwala sa iyo 1,000. Pero yung lifestyle mo, pang 5,000. Mahirap talaga ang buhay. Ipinipilit nyo eh. Ito nga ang kakayanan natin. Kung para lang sa buhay, no? Tingnan natin yung konteksto. Ito nga tayo eh. Tabi-tabi po, no? Pero, squatter tayo. Halimbawa lang po, no? Squatter tayo nakatira. Pero bakit flat screen ang TV ninyo? Ang lalaki ng TV, squatter yan. Hindi sa minamaliit po, no? Gusto ko lang maipaliwanag. Kaya nagiging mahirap ang buhay natin kasi hindi nagsoswak. Binigyan tayo ng Diyos. Anong ginagawa natin? Konting bigay. Ngayon, kumakanta na kayo ng ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Pagdating ng Christmas, lulugo-lugo ang mga muka. Wala bang natanggap na Christmas bonus o 13-month pay? Dahil pagkatanggap, bili agad ng cellphone. Okay na sana eh. Wow, first time mo, 'di ba? In a year, makakatanggap ka ng malaking halaga. Saan nagpunta? Doon sa mall, namili agad. Kaya pagdating ng Pasko, mari pautang naman, wala kaming pang Noche Buena. Tapos, Lord, pinababayaan mo ba kami, Lord? May inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Pagdating ng pagsusulit, mayroon ba nangyari sa buhay natin? Mayroon ba tayong nagawa? Lumago ba tayo? O ganun pa rin? Hindi lang ganun pa rin. Lumubog lang tayo. Mas lalo tayong nawawalan. Pero ang malinaw, napakabait ng Diyos na ipinapakilala sa atin, mapagbigay, lahat ng biyaya na kailangan natin, nasa atin na. Kailangan mo lang maging magaling, tapat, at mabuting alipin. Amen?